Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Maria Hilda Yaneza at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Naging masaya ang pagtatapos ng pagdiriwang ng Taguig River Festival sa ginanap na regata ngayong araw, ika-28 ng Hulyo sa Barangay Bamba. Ang taon ng regata ay isang karera ng mga bangkang lunday na bahagi na ng tradisyon ng lungsod tuwing Taguig River Festival bilang pasasalamat sa mga biyayang kaloob ng katubigan, ilog at lawa. Ipinakita ng 20 grupo mula sa iba't ibang barangay ang kanilang galing at bilis sa karera ng mga bangkang lunday. Naglaban-laban ang mga kalahok sa 4 na elimination round at ang mga nagwagi sa bawat round ay nagtunggali para sa kampyonato. Ang bawat grupo ay binubuo ng 5 miyembro. May 4 na taga-Sagwan at isang batang miyembro naman ang taga-Tambol. Personal na natunghayan ni Mayor Lani Cayetano ang karera para sa kampyonato at nagpaabot ng kanyang pagbati sa mga kalahok ng regata. Ako bilang punong lungsod ng Taguig ay nagagalak na ang mga tradisyon na nakaugat sa mayaman nating kasaysayan ay nananatiling buhay magpahanggang ngayon. Tuwing buwan po na ito, sumasapit po yung pagdiriwang natin ng kapistahan para sa mga kapatid nating Katoliko, ang pista ng Santa Ana, nakaugnay naman sa ating kultura, yung pista ng ilog, kung saan nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang kaloob ng ating katubigan, ilog at ang lawa. Itinanghal na 4th place ang Team Walastik kung pumitik mula sa Barangay Napindan at nakatanggap ng premyong 2,000 piso. Nagkamit naman ng 3rd place ang Team Pinoy Thugs mula sa Barangay Santa Ana at nakatanggap ng 10,000 pisong papremyo. Nakuha naman ng Team Barabara Boys mula sa Barangay Napindan ang 2nd place at nakatanggap ng 15,000 piso bilang premyo. Nagwagi ang Team Paspas Gimaras mula sa Barangay Bagumbayan bilang Grand Champion ng Regata 2023 at nakakuha ng papremyo na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Naitala na 10 taon nang nakukuha ng Barangay Bagumbayan ang kampyonato simula nung sumali sila noong 2012 sa taunang regata. Binabati muli ng lungsod ang ating mga Tagigenyo ng isang maligayang pagdiriwang ng Taguig River Festival. Binigyang pagkilala ang City Nutrition Office ng pamahalaang lungsod ng Taguig sa naganap na 2023 Regional Nutrition Awarding Ceremony sa The Heritage Hotel, Pasay City ngayong araw. Bilang isang caring city, mahalaga na maging accessible ang tamang nutrisyon sa mamamayang Tagigenyo. Ikinagagalak ng lungsod ng Taguig ang pagkilalang nakamit ng City Nutrition Office dahil ito ay pruweba ng epektibong pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon sa lungsod. Nakatanggap ng Certificate of Appreciation ang Taguig City Nutrition Committee para sa aktibong pakikibahagi nito sa 2023 Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation o MELP at patuloy na pagsuporta nito sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Ang Certificate of Appreciation ay natanggap din ng City District Nutrition Program Coordinators of Metro Manila Association Incorporated na pinamunuan ni City Nutrition Program Coordinator Ms. Joanne Espiritu dahil sa pagsuporta nito sa mga inisyatibo ng National Nutrition Council NCR at sa epektibong pagpapatupad ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Nabigyan naman ng Certificate of Recognition si City Nutrition Action Officer Ms. Julita Bernabe para sa kanyang kahusayan bilang isang Taguig City Nutrition Action Officer at sa pagiging kabilang sa mga finalists sa 2022 Regional Outstanding Nutrition Action Officer. Si Nutrition Program Coordinator Ms. Joanne Espiritu ay nabigyan rin ng Certificate of Recognition para sa kanyang kahusayan bilang Taguig City Outstanding Nutrition Program Coordinator at sa pagiging kabilang sa mga finalist sa 2022 Regional Outstanding Nutrition Program Coordinator. Si Barangay Nutrition Scholar Ms. Gina Reyes ay nakatanggap naman ng Certificate of Appreciation para sa kanyang husay bilang Taguig City Outstanding Barangay Nutrition Scholar at kabilang sa mga finalist sa 2022 Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Napanalunan naman ni Ms. Emily Hintalan mula sa Barangay Lower Bikutan ang 2nd place para sa isang vlog making contest. Malaking pakinabang ang mga programang pangnutrisyon ng lokal na pamahalaan ng Taguig.
Merong dietary supplementation program para sa mga sanggol na 6 hanggang 23 buwang gulang at priority children edad 3 hanggang 6 na taong gulang na naglalayong bigyan sila ng masustansyang pagkain. Nakikipag-ugnayan din ang City Nutrition Office at ang City Agriculture Office para maghatid ng urban gardening seminars upang pagyamanin ang kaalaman ng mamamayan sa tamang pangangasiwa ng isang community garden. Nakakatanggap ang mga nakikilahok sa seminar ng mga buto ng gulay para masimulan ang pagtatanim, magkaroon ng food security sa komunidad, at maiwasan ng malnutrisyon lalo na sa mga kabataan. Patuloy na papaigtingin ng lokal na pamahalaan kasama ang City Nutrition Office ang mga pagpapatupad ng sarili nitong mga programa at ng National Nutrition Council para mabigyan ng sapat na nutrisyon at mapangalagaan ang kalusugan ng mga Tagigenyo. Sa lungsod ng Taguig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200, Taguig Rescue 0919-070-3112, Taguig PNP 0286423582 o 0998-598-7932. Taguig BFP 028837-0740, 028837-4496 o 0906-211-0919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Maria Hilda Yaneza at ito ang Taguig City Daily Report.